Bakit? Hindi kasi pwedeng literal yan eh. Lahat tayo iinom sa isang cup. Halimbawa, isang cup, iinom kayo. Halimbawa, 1,000 tayo, ikaw ang una. Swerte mo. Yung pangalawa, swerte pa rin. Pangatlo, pero pag nakakasampu na, ang baho-baho na nung cup na yun. Can you do it materially? You cannot. Isa na namang mapagpalang araw, mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Narito na naman po muli tayo upang magbahagi ng napakagandang aral, biblical teaching mga kaibigan mula po sa video ng ating kapatid na Eli. At yung mga tutol, pakinggan po muna ninyo and then bago po kayo mag-comment. Kasi may mga nagko-comment sa atin mga kaibigan ay hindi yata pinapanood yung video, no? Basta na lang nakita, mag-comment na agad. Ang hamon ko sa inyo mga kapabayan, bago po kayo mag-comment, pakinggan nyo muna para hindi po kahiya-hiya ang iyong mga komento na hindi nyo pa napanood kung ano po yung kinokomentohan po ninyo, no? Mga kababayan. Sa oras na ito, isang napakagandang Bible exposition ang gusto ko pong ipakita sa inyo. Maari yung mga iba ay napanood na at yung mga iba ay maaaring hindi masyadong naunawaan. Ngayon, mauunawa nating mabuti kasi bibigyan po natin ito ng reaksyon. At yung mga nagsasabi mga kaibigan na bakit ka pa kasi nagsasalita? Ba't mo pinutol-putol? Kailangan diretsuhin mo na. Ako po'y humihingi po ng paumanhin sa inyo mga kaibigan kasi ang ating ginagawa, ito po ay reaction video. Kailangan ko talagang magsalita. Kung pwede nga lang mga kaibigan, di mas maganda. Pero alam nyo, kailangan kasi kung kayo po ay gumagawa din ng video at mayroon din kayong channel, mauunawaan nyo kung bakit po ako kailangan magsalita. Kailangan kong putulin para magsalita mga kaibigan. Ngayon, ang gusto ko pong i-share sa inyo na video ng ating kapatid na Eli, ang unang katanungan, bakit po maraming mga salita? Ito ba ay payag ang Diyos sa iba't ibang salita? Kasi yung pangalan ng Diyos, bakit kailangan i-translate mula sa YHWH o bakit kailangan i-translate mula sa pangalang Yahshua, si Kristo, bakit kailangan gawing Jesus? Payag ba ang Diyos sa ganitong pamamaraan ng tao, mga kaibigan? Ito po yung napakagandang tanong at napakagandang sagot po ng ating kapatid na Eli, bagamat maraming tutol dito, pero hindi nyo kayang tutulan ang katotohanan. Kasi sa lahat ng mga mangangaral, although marami ding mangangaral na napakinggan ko, tanging si kapatid na Eli ang para sa akin ay mas naunawaan ko ang kanyang mga paliwanag. Mas nauunawaan ko, kumbaga siya po ay makamasa. Yung mga iba kasi masyadong malalim yung kanilang pananalita na wala namang kalalim-lalim. Malalim na pero walang kalalim-lalim. Pero ang kapatid na Eli ay talagang maunawaan mo. Miski ikaw ay mahirap, walang pinag-aralan, mauunawaan mo ang kanyang paliwanag. Narito po mga kaibigan, no? Narito po ang video ng kapatid na Eli. Sa langang pangalan, may iba-ibang translation. Parang ganito. Eto po, Silya. Yan. Sa English, chain. Yeah. Sa Tagalog, salumpuit. Pansalo sa puwit. Yan. Yeah. Isa lang ang ibig sabihin nun. Meron lang kanya-kanyang wikang ginagamit ang tao. Eto po. Sabihin nyo, dapat isa lang talaga. Kaya lang, iba-iba ang wika natin. Ang Diyos naman ang nagbigay sa atin ng iba-ibang wika eh. Yes. Di ba? Ang wikang Bisaya, bigay ba ng Diyos? Ang Ilonggo, bigay ba ng Diyos? Ang Katunayan, bigay ng Diyos. Ang Tagalog, bigay ng Diyos. Ang Hapon, bigay ng Diyos. Pagdating ng paghukom, sumunod ka sa Diyos. Kahit ano pa wika mo, kasali ka ron. Pakinggan nyo ha. Sa Apokalipsis, pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako, at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman
na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan Galing ng sa iba-ibang bansa, iba-ibang bayan, iba-ibang wika. Pag nagkita-kita ba tayo ron? Ginoo. Sabi ko naman, Kapampangan, halimbawa ko, Ginoo. Sabi naman nung tatay ko, dahil yung tatay ko Ilocano Apo Diyos. Tama yun. Ha? Di iba-iba ang sabi natin, sasabihin ba ng Diyos, Oy, mali kayo, dapat kayong lahat, ang tawag niyo sa akin, Yahshua Messiah. Hindi ganun ang Diyos. Kahit mas binisaya ka, kahit Naalala ko tuloy si Umbaw. Ganun ang pananaw Pananaw niya kailangan daw Yahshua Messiah. Hindi daw kailangan iba-iba. Yung mga saksi ni Jehovah, ganun mga kaibigan, yung mga saksi ni Jehovah, ang pangalan daw ng Diyos ay Jehovah. Mga kababayan, Jehovah daw. English ka, kahit mag-Tagalog ka, kahit mag-Hapon ka, maiintindihan ka ng Diyos sa langit. Ganun po yun, kapatid. Wala pong pagtatalo ron. May kanya-kanya tayong wika, di tawagin natin Sa ating wika. siya sa kapatid. Ang katunayan nga ang tawag sa kanya sa Hebreo, Yahshua Oo. Pero nung dumating ang panahon ng mga apostol sa Grego, ang tawag sa kanya, Christos. Magkalayo, pero iisa ang kahulugan. Yes. The word is anointed, pinahiran, Christos, Yahshua. Yan po ay ibig sabihin niya, kapatid. Okay lang po yun. Maraming salamat. Salamat po, kapatid. You're welcome. So, napakinggan natin mga kaibigan na yung mag-translate, hindi naman po bawal. Mayroon kasi nagsasabi na bawal Pero ayon sa ating naunawaan na sagot ng kapatid ni Eli, ay hindi po bawal. Actually nga sa Biblia ay payag mga kaibigan. So, ito na naman mga kaibigan, susunod na tanong. Alamin natin. Ito po ang una kong katanungan. Bakit po ba hindi nyo masabi na ang iyong grupo ay isa pong born again? Dahil po kasi sabi po dito sa John 3:5, you cannot see the kingdom of God unless you will be born again. Hindi naman kasi tawag sa grupo yun Yun, Ano po yun? Hindi tawag sa grupo yun. It's a process. mga baptism. Unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. So you have to be born again. But you do not have to be called born again. The call is, the name is Christian. It spells everything about salvation. If you are a Christian, it is understood that you have undergone the process of being born again. Hindi naman kailangan sabihin mo, born again Christian. Parang ganito, malamig na ice cream. Oo naman. Hindi Malamig naman kailangan ilagay pa. Eto, para maintindihan niyo ako. Meron ka bang makikita na Christian na hindi na born again? Tama. What do you mean by being born again? Pakinggan nyo kung bakit born again. 1:23 ng unang Pedro. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Paano tayo nabuborn again? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Dati wala kang malay sa salita ng Diyos. Tapos nagbasa ka ng Biblia o nakinig ka ng Biblia, natanggap mo, mabuborn again ka. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Yun ang process Makikinig ka. Basahin natin ang 14. Paano nga sila magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang magsisampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang tagapangaral? So, it's a process. Makikinig ka sa mga ngaral, tapos tatanggapin mo, sasampalataya ka, yung sinanggap mo salita sa pamamagitan nun, nagiging born again ka. Pag na-born again ka sa pamamagitan ng salita, ano gawa? At nang siya'y kanyang masumpungan, ay kanyang dinala siya sa Antioquia. At nangyari na sa buong isang taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming mga tao at ang mga alagad ay pinasimulang mga born-again Christian. Ganun ba nakasulat? Wala naman
Ang nakasulat, ang mga alagad pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So the word Christian is enough. The word Christian is enough. Yung paggamit ng salitang born again Christian, redundancy yun. Parang ginamit mo malamig na ice cream. Yan ang ibig mo sabihin lalabas. Pag ice cream, talagang malamig yun. Ice cream na nga eh. Eh baka ang order mo, ice cream na may sorbetes. Pagka Christian, kompleto na. Ba't ko naman dadagdagan ng nasa Biblia? Ang tawag sa alagad, Kristiyano. Kristiyano tawag sa Biblia eh. Ba't mo dadagdagan? Kristiyano na nga tawag. Kristiyano is everything about salvation. To be a Christian is to be a disciple. To be... Kaya po, Kristiyano, tama na yun. Basahin natin sa unang Pedro 4, basa. Ngunit kung ang isang tao ay magbata na gaya ng Kristiyano, ay huwag mahiya, kundi luwalhatiin ang Diyos sa pangalang ito. Ano ang pangalan na itatawag sa iyo? Di ba Kristiyano? Wala, meron ba nakalagay born again Christian? Wala yan, basta Kristiyano, tama yun. Okay na po yan, kapatid. Salamat po. Salamat po. Ayan, mga kaibigan na nagtatanong o kumi-question sa ating kapatid na Eli. May mga nagko-comment kasi sa ating comment section na si Soriano hindi siya ligtas kasi hindi niya masabing siya ay born again. Dapat sana maunawaan natin, tama yung sinabi ng kapatid na Eli na ang born again ay nasa proseso yan. Ang ibig sabihin na ipanganak muli. Kung ikaw ay naipanganak ka na masama at na tinanggap mo ang salita ng Diyos, na bago yung buhay mo mula pagkalasenggo, mula pagka kriminal, ay nung tinanggap mo ang salita ng Diyos, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos ay huwag pumatay, huwag mahilig sa alak, na bago yung buhay mo, ibig sabihin na ipanganak ka muli sa salita ng Diyos, na ipanganak ka muli. Yun yung tinatawag na born again. Yung mga alagad, yung mga talagang sumusunod kay Kristo, automatic na po yun. Hindi na kailangan pang idugtong doon sa born again Christian, kasi automatic na. Kung ikaw ay Kristiyano, automatic na born again ka na. Kasi hindi ka pwedeng tawaging Kristiyano kung hindi ka pa na born again. Mga kaibigan, yun po yung ibig sabihin ng ating kapatid na Eli. Ngayon, isa na namang tanong ang ating malalaman, no? Kung ano po yung tanong at kung ano yung sagot ng ating kapatid na Eli. Maganda po ito, mga kaibigan. Pakinggan natin. Mr. Orlando Permites, isang Katoliko. Okay, next. Sa isang unang 1 Korinto 1:27 hanggang 29, liwanag na sinabi niya, pinili na niya po. Or napili na niya o pinipiliin pa niya. Pinipili niya. Sa Korinto po kasi yan Ganito po yan. Sa 1:26, kasi 27 yung inumpisahan. Kung 26 nakalagay. Ito yung isa sa mga gustong-gusto ko talaga kay kapatid na Eli, mga kaibigan. Kasi bawat nagtatanong, parang kung iyong titignan, parang nakadikta na agad. Kung hindi mo lang kilala talaga, baka isipin mo, plinano yan, yan ay scripted. Masasabi mong ganon, na parang scripted. Kasi, pagtanong pa lang, agad-agad, may alam niya, mga kababayan. Kaya nga yung mga iba, sinasabi nila, scripted si Soriano. Inaalam niya yung tanong, tapos pag-aralan niya muna. May nagsabing ganyan pero ako, napatunayan ko, hindi talaga. Kaya dito ako po, mga kaibigan, talagang naniniwala ako na ang kapatid na Eli mayroong pong Espiritu Santo na talagang nagdidikta sa kanya. Kasi tatanungin mo pa lang, alam niya agad. Agad-agad mayroon siyang ibibigay na talata. Sasabihin mo pa lang, miski nga kung hindi mo alam yung talata, basta alam mo lang yung keyword niya, agad-agad sabihin niya So dito talaga, alam mo na si kapatid na Eli, walang katulad. Masasabi kong walang katulad tungkol po sa pagsagot ng mga tanong.
May mga nagmamarunong, gaya ng mga taga-punto por punto, na sila'y nagmamarunong. Pero kung tanungin mo, hindi nila kaya ang ganitong klaseng pagsagot. At ang layo pa, Google ang ginagamit. Yung mga iba, mga kababayan, si Darwin Gitjano nga, gumagamit din ng talata, kaya lang ay napakalayo ang paliwanag niya. Pero sa kapatid na Eli talagang, dito ako na talaga mga kababayan. Ituloy natin kung ano po yung gustong itanong ng Katoliko. Katoliko ito, Darwin Gitjano. Masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid. Hindi ang maraming marunong ayon sa laman, hindi ang maraming mga may kapangyarihan, hindi ang maraming mga mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanlibutan upang hiyain niya ang mga marurunong. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanlibutan upang hiyain ang malalakas. Masdan ninyo ang pagkatawag sa inyo. So, mga taga-Korinto, sinasabi ni Pablo, tinan nyo kayo. Di ba, mas marami sa inyo mga mahihina, mas marami sa inyo yung mga walang kapangyarihan, ang mas marami sa inyo mga mahihirap, mga walang kwentang tao. Yun ang composition ng first century Christian church. Kung meron mang marunong sa laman, mga engineer, mga doktor, konti lang yun. Ang mas marami, mga poor people. At yun din ang larawan ng church ngayon hanggang sa matapos ang mundo. Ang karamihan sa kanila, mga pinili ng Diyos, mga hinama, mga walang kabuluhan, mga bagay na mababa ng sanlibutan, ang mga hinama, ang pinili ng Diyos, ang mga bagay na walang halaga, upang mawalang halaga ang mga bagay na mahalaga, at upang walang laman na magmapuri sa harap ng Diyos. Yun ang sabi ni Pablo. Pero pag ang iglesia mo, nandyan lahat ang may kapangyarihan, delikado yan. Hindi yan ang iglesia ang pinili ng Diyos. Yun ang ibig sabihin mo. Okay ka na po? Salamat po, salamat. Salamat po. Okay. Mr. Ernest. Ayan. Ito, tumpak na tumpak ito sa mga Katoliko. At yung mga iba pang mga denominasyon, marami. Halos lahat na denominasyon na malalaki. Sabadista, Iglesia ni Cristo, Iglesia Katolika, ano pa yung mga iba, Metodista, lahat yan mga kababayan. Hindi ka pwede maging guro o maging mangangaral nila kung hindi ka nakapagtapos. Puro mga titulado yan mga kababayan. Lalong-lalo itong Katoliko, mga kapatid, pero halos lahat mga kapatid. Puro mga bawal po kapag hindi ka. Mayroon kasi akong nakausap na seminarista noon. Nakausap ko, sabi ko, bakit kailangan kapag magpare ka, dapat meron kang natapos na isang course. Alam nyo, sabi niya, bawal sa amin. At hindi ka basta-basta magpare, kailangan graduate ka ng major course, sabi niya. So, itong sinabi ng kapatid na Eli, tama ito Tama ito. Tumpak na tumpak po ito sa mga Katoliko at yung mga iba pa, mga kababayan. Esto Adolfo, isang Mormon. Ayun, maganda. Good evening, Brother Riley. Magandang gabi po. This is the second time I have attended this kind of events. Mhm. Before, wala ka sa personal, hindi ako kinakabahan. Pero ngayon, I felt nervous when I saw you. Gusto ko pong sabihin ang sarili kong problema sa religious activities. Dahil isa rin akong bishop sa Mormon Church. Ayun, Bishop. Nung makita kita sa TV at lahat ng mga interpretation mo sa scriptural passages, 100% na ako, nasa iyo na ako doon. Kaya ang tanong ko ngayon ay iba. Sa lahat ng naririnig at nauna sa akin, iba. Mhm. Kasi ito ay inconsistent na sa pag-iintindi ko, nagkasalungat yung nakasulat. Bakit ko ito itatanong? Mhm. Kasi isa sa mga programa mo, narinig kita na sinasabi mo na the soul of man is the most important treasure that we can have in this earth. Mhm. Mahalaga ang soul natin na kailangan mailigtas.
The only basis of salvation in Christian is the Bible. Yes. That is why my question will be referred to the Bible itself. Mm-hmm. One of the great philosophers which I know says this, that the Bible contains a mass of truth. But before anything can be admitted as proof by the Bible itself must be proved first. Mm-hmm. Ang nagsabi nito, isa sa mga nagsayan ng Constitution of America. Kaya nire-respeto ko. Bago ako sumanib, kung sumanib man ako sa inyo, kasama ng mga pamilya ko, kasi lahat kami nasa Mormon ngayon. At para sa akin, mayroon na akong problema na hinaharap kasi ako ang nagdala sa pamilya ko doon. All of my children are professionals except one. Kaya parang problema rin sa akin kung ang kaligtasan ay totoo man, ay nasa panganib na po ang pamilya ko. Yan. Parang nagdududa. This is No? my question. It is written in Acts 9:7 and 22:9. Kung pwede, ilagay lang natin sa screen. Lagay natin ang 9-7 muna. para ma 9:7. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. The other one is 22:9. 22:9. Yes. And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. Kung nakikita natin yan, isa itong pangyayari sa karanasan ni Paul nung tinamaan siya ng isang light na hindi na siya nakakita. Ang hindi ko lang maintindihan dito, yung isang narration, narinig daw ng mga kasama niya, yung taong nagsabi. Yung iba naman, yung isa naman, hindi narinig. Pero isang pangyayari lang ito. Paano ba, alin ba ang tutulungan? Isang pangyayari lang ang naganap. Bakit? Yung mga taong kasama ni Pablo, hindi daw narinig. Pero yung isang nag-report, si Lucas yata yun, narinig daw. Alin bang totoo dito? Nakarinig ba ang mga tao? Hindi. Ganito po. Let us differentiate the two incidents. We are speaking of only one incident. Agreed? Kung titignan natin yung nagtanong mga kaibigan, ay talagang nagbabasa din ng Biblia at talagang nagsasaliksik din mga kaibigan. Kasi bakit ko sinabi yun? Dahil napansin niya yung dalawang talata na kung titignan natin naman po talaga ay parang magkaiba, no? Yung binasa nila na talata para pagkumpirahin, parang kung titignan mo ng mababaw kasi talaga ay magkaiba at magkakontra. Kaya masasabi ko na itong nagtanong ay talagang nagsasaliksik din at talagang nagbabasa din ng Biblia. Ano kaya ang totoo doon sa kanyang katanungan? Ano kaya ang totoong sagot doon? Pakinggan natin. But there are two narrators of that incident. The first narrator is Paul. The second is Luke. See? Si Luke, meron siyang way of writing events. Let us see that. In the book of Luke, chapter 1, verses 1 up to 2, it says, For as much as many have taken in hand to set forth in order a declaration of those things which are most surely believed among us, even as they delivered them unto us, which from the beginning were eyewitnesses and ministers of the world. 3. It seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first. Please note, it seemed good to me also, having had perfect understanding of all things from the very first to write unto thee in order, most excellent Theophilus. So that is the style of Luke. Before he writes, he investigates. And before he writes, meron siyang perfect understanding of what he is writing. Yan po. Let us now consult the first verse. That is 9:7, yung unang verse. Pakinggan po natin. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. It is true.
According to Luke, the narrator here is Luke himself. The men with Paul, which journeyed with him, stood speechless. Pero sila kasing nakita eh. Hearing a voice. Hearing a voice. Remember, they heard a voice, but seeing no man. Yan ang sabi niya. Hearing a voice, seeing no man. Let us look at the other narration, which at this time will be Paul. Let us read that, 22. And they that were with me saw indeed the light, and were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. What is the contradiction then? Yung una, nakarinig sila. Nakarinig sila. Hearing a voice, but seeing no man. But the second account is, In the second heard one, not the voice of him that spake to me. ang question mo lang dito, yung mga tao nakarinig. Opo. Yung isang report, hindi nakarinig. It concerns about the people that journeyed with Paul. That is your point. The people that journeyed with Paul. Balik natin yung talata ulit. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. They heard the voice definitely. The people that journeyed with Paul heard a voice, but they did not see any man. Nakarinig sila. Yeah, Okay. that's the point. Now, what is the second point? And they that were with me saw indeed the light. There is another information here. They have seen the light. The people that journeyed with him have seen the light. And They were were afraid, but they heard not the voice of him that spake to me. What is No. that? They did not hear what the voice is speaking to Paul. In Yes. fact, they are ignorant of what Jesus Christ said to Paul. Yes. So it is clear now, although they heard the voice, they were not informed of what the voice have said. It is now being clarified by Paul in this incident. According to him, they heard not the voice of him that spake with me. They did not hear, Saul, Saul, Linaw. why persecutest thou me? They have no idea about that. Yes. They heard a voice, but they were not privy to what the voice was telling to Paul. It is Paul who clarifies this. They heard not the voice of him that spake with me. They really heard a voice, but they were not privy to what the voice said unto Paul. Now, look at this. The writer of the book of Acts is Luke himself. Can Luke contradict himself? He is a doctor. He is a physician by profession. By norms, we must not mistake Luke to be an Ulyanin. It's just a matter of some chapters in the scriptures. Then you will say, written by the same writer, then they are now contradicting each other. It will never happen. In the norms, in the ordinary prompting of men, especially so, Luke have introduced to us his knowledge before he write. Having a perfect understanding of the things that happened among us, Yes. he wrote according to him. So, wala pong contradiction eh. Yeah. Nakarinig sila ng boses. Boses! Parang, something like that. Pero hindi nila narinig sinasabi pala ng boses, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Mahirap sa'yo ang sumikat sa matulis. Hindi nila alam yun. Yun ang sinasabi ni Paul sa 22. Ganun po yun. Yun, ang linaw, ano, mga kaibigan. Napakalinaw po yung sagot ng kapatid ni Eli. At tama, tama yung kanyang sinabi. Walang idinagdag, walang self-interpretation, kundi talagang maunawaan mo doon sa talata talaga kung ano yung hindi pagkakontra yung talata. Yan ang tamang sagot, mga kaibigan, at tamang pag-analyze o pag-unawa sa mga talata. Hindi katulad ng mga taga punto por punto na malayo. Malayo. Napakalayo, mga kababayan.
Eli, sana huwag nilang misunderstood na I just come here to test your ability. I am with my sincere desire to come here just. And I believe on that. I believe on that, brother. Yeah. My second question, Brother Eli, if you will allow it, this is Sige po. about our church. The principle that we are standing o ang paninindigan namin sa Mormons ay ganito. Kasi nung binasa ko ang Bible, maraming contradiction ang mga turo namin. Yun. Tapos sa simbahan namin last Sunday, we have a simple disputes. Because ako O mga Mormon, bishop nyo na po. Isa sa mga bishop po ninyo nagsasabi, marami daw mga kontradiksyon na aral po ninyo, mga Mormon. Meron kasi mga nagko-comment sa atin sa grupo ng mga Mormon ay mali daw tayo, dapat daw natin inusisa muna o pinag-aralan ang kanilang libro. Pero ito, bishop na, kapag bishop ka na kasi, hindi ka na basta-bastang mangangaral ng isang grupo kung bishop ka na. Ito, bishop na, bishop ng mga Mormon. Siya mismo nagsabi, maraming kontradiksyon sa aral ng mga Mormon. O ano ngayon masasabi nyo, mga Mormon? according to our stand, the Bible, we only believe the Bible as a word of God as long as it is correctly translated. Interpreted. Yes. So I refute to that. Then I told them, when you say correctly translated, mayroon kang correct translation para ikumpara mo alin yung hindi correct translation. Logically, definitely, that is the right analysis. Yes. Now, I want to hear from you I agree. with regards to the stance that we have. You see, the stand of the Mormons is as rocky as the Rocky Mountains. Under a 7.9 intensity quake of the Richter scale. Ganyan po ang Mormons. I'm sorry to say this. Ang Mormons po ay, since its inception, marami ng palpa. Yes. Sabi ni Joseph Smith, he is speaking the voice of God or the will of God. Sabi niya, magtatayo tayo rito ng sentral dito sa lugar na to. At maitatayo yan sapagkat yan ang covenant ng Diyos sa akin. After some time, nawala sila doon, pinag-usig sila sa Amerika, tinaboy sila. Hindi totoo. Tanyo? Let us prove that. Pakilagay sa screen. Ibasa mo nga, kapatid na Joseph. On August 3, Smith laid a cornerstone for a temple, and even though he predicted that this location would become a gathering place where the saints Would wait for the millennial reign of Jesus Christ, his prophecy would never be fulfilled. The great influx of Mormon settlers into the area, coupled with Smith's prediction that Zion would be established in the time of the Gentiles, would soon come to an end, led by many hard feelings between the Mormons and the non-LDS Missourians. The all-important gathering of saints was short-lived. Within 3 years, the saints were forced to live independence. The temple never became a reality. Ano? He claimed that there was a covenant given to him by God, that they are going to erect a temple at Missouri in the U.S. But if he is really a prophet of God, dapat matupad yan. Kahit isang temple, hindi sila nakapagtayo doon hanggang pinalaya sila doon sa state of, doon sa Independence, Missouri. Paano nyo naman paniniwala? Kung kayo, if you are a believer of the Bible, sabi ng Biblia, kanyo ha? Pagka ang isang propeta ay nagsasalita sa pangalan ng Panginoon, kung ang bagay na sinasabi ay hindi sumunod ni mangyari, ay hindi sinalita ng Panginoon ang bagay na yaon. Ang propetang yaon ay nagsalita ng kahambugan. Huwag Supalpal na naman po dito yung mga saksi ni Jehovah. Yung mga Jehovah's Witness, supalpal na naman po dito. At yung mga Sabadista din. Kasi nag-predict din sila mga kaibigan. Pati si Kibuloy, supalpal po dito. Si Kibuloy. Kasi maraming iprini-predict, hindi naman po naging totoo, mga kababayan. mong katatakutan siya. After this meeting, aalalayas ako dyan sa Mormons. Baka sa pangyayaring ito, matanggal na pamilya ko kasi dinala ko dito pero I'm just after the truth. Kung ano man ang katotohanan,
siya ang mananaig. Yes. Thank you so much. I pray for that, kapatid. Ito tungkol po sa yung tinatawag nilang Holy Communion. O, Darwin Gidiano, Jando, makinig po kayo. Pakinggan po ninyo ito. Jared, na kung ang akala mo ay nakakita ka na ng katotohanan, pero panaginip lang pala, at umalis ka doon sa katotohanan, at ngayon sinasabi mong mali. Pakinggan mo, tiyak na ikaw ay nagkukumunyon na ngayon, nag-Holy Communion na, at ang paniniwala mo na ngayon ay yung bread ay nagiging totoong katawan na laman. Yan, naniniwala ka na dyan. Pero ito mga kaibigan, napakaganda kung paano po ipaliwanag ng kapatid na Eli na yung mga ginagawa ng mga born again, ng mga pari, ng mga ibang organization, na sila ay kumakain ng tinapay na galing sa bakery, hindi galing sa langit. At pinapakahulugan nila na yun ay dapat gawin dahil ginawa ni Kristo. O sige nga, tignan natin Unawain nyo lang, buksan nyo lang yung isip nyo. Palawakin nyo lang, makikita nyo ang katotohanan dito. Okay, at si Mr. Florencio Angeles, isang evangelical. My question is regarding the Last Supper. Ito pala yung Last Supper. Various groups have different ways in celebrating that event. There are those who celebrate it weekly. Others, they go by monthly, quarterly, others yearly. Are we at liberty to do so? What is the practice of the Church of God in this regard? And what are the particular elements being used? Literal, You see, my brother, we are not at liberty to do whatever we want to do in our religious observance of things, especially related to the commandments of the Lord. For example, we are not at liberty to presume things which are foreign or not in accordance with the Bible. We have to follow exactly what the apostle said. And that is recorded in the book of Philippians chapter 4, verse 9. Let us read that verse. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. So, what are we going to do? The things that we have learned, received, and heard. Bisayaw na to. Ang mga butang nga inyong Gitunan og inyong nadawat, og inyong hindunggan, og inyong nakita kanako, buhaton ninyo kining mga butanga, og ang Dios sa pakigdait magauban kaninyo. yan. The things that you have learned and heard and received and seen in me, in the apostles. Kaya, meron po tayong pattern na susundan. We are not at liberty to do our own will when it comes to God's commandment. Meron ng pattern ng pagsunod Baba, you may ask, ba't hindi kami nangongolekta ng pera sa non-members? Ganito, this is a gathering for non-members. We are not asking any contribution from anybody. Bawal po sa amin. Bakit? It is worded in the scriptures. 3 John chapter 1 verse 7 says, because that for His name's sake, kung ito ay gathering ng mga born again, ng mga iglesia katolika at yung mga iba pang mga denominasyon, tiyak na tiyak, marami na naman silang makokolekta dito. Sa dami ng tao, mga kaibigan, sa harap ng kapatid Nelly, kung katulad niya, mga Katoliko, El Shaddai, mga born again Christian daw, at yung mga iba pa, mga kaibigan, tiyak na tiyak, marami na naman pong makolekta sana siya ng pera. Ganun yung mga iba si Darwin Gidiano nga, mga kaibigan, kapag mag-conduct siya ng seminar tulad ng ganito, mga kaibigan, ay naku po, ang entrance dyan, 1.5. At kapag utang, ayon kay Alvin Gitamundok ito kapag utang ay 1.8.
Ayon kay Brad Alvin, yun ang kanyang sinasabi na yun daw ang sinisingil ni Darwin Gitgano kapag mag-conduct ng ganitong klaseng pagtitipon o seminar. O mantakin mo, ang dami, no, mga kaibigan. Napakaraming tao, napakarami sanang pera. Pero ang katwiran po ng kapatid ni Eli ay tama naman, biblical naman. They went forth taking nothing of the Gentiles. Yun. They did not get anything from the Gentiles, not even a single centavo. So we are doing the same thing because we have already a pattern to follow. Now, is there a pattern to follow when it comes to the Holy Supper? There is. When did our Lord Jesus Christ observe the Holy Supper? Let us have a biblical background on when did he observe the Holy Supper or practice the Holy Supper or have executed the Holy Supper. Ginawa po ito ni Kristo on the day of maraming tao. the celebration of the Jews, which is particularly called as the Passover. When is the Passover being celebrated by the Jews? That is Exodus chapter 12, verses 1. And the Lord spoke unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, This month shall be unto you the beginning of months, it shall be the first month of the year to you. He is speaking to Moses and Aaron that very night before they left Egypt. They were still in Egypt, and this commandment came about. And the Lord said unto them, This month and this day will be the beginning of the month and the years. So they will disregard all the years that they have known in Egypt. They live in Egypt for 430 years. They are going to discard their calendars. The Egyptian knowledge and reckoning of time, they will forget. This will be the first month and the first day of the year for you. That very night. Tama. What is that night? Let us move to verse 14. And this day shall be unto you for a memorial, and ye shall keep it a feast to the Lord. Throughout your generations, ye shall keep it a feast by an ordinance forever. What is that feast? 11. And thus shall ye eat of it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. So, that very night will be the observance of the Passover throughout all the generations to come among the children of Israel. You got my point? What is that? That is the observance of the Passover. They are going to kill the Passover lamb, and they are going to eat the lamb, and that is the Passover for the Lord. When our Lord Jesus Christ was about to be hung, it was the preparation of the Passover. Let us prove that. Noon nga'y paghahanda ng Pasko. It is the preparation of the Passover. And about the 6th hour, and he said unto the Jews, Behold, your king. So that is a day before he was captured and he was nailed to the cross on the preparation of the Passover. Yan po. Yun po yung Paskwa. Passover sa English, Paskwa. Yun ang Pasko sa Kastila. Yung papatayin si Kristo nung araw na yon, preparation sa Paskwa. Actually, kapatid, pinatay si Kristo the very same hour na pinapatay din yung mga Passover lambs all throughout the land of Israel. Doon siya pinatay. Yun po ang kasaysayan niya. Mahaba lang pag inisa-isa natin kapatid. Pero alam ko na, intindihan niyo ako. Ngayon, ang tanong niyo ay, kailan ba natin gagawin? The Lord did it exactly on the night of the Passover, the preparation for the Passover. Let us read that. Sa 13 of John, chapter 13, verse 1. Basa. Now, before the feast of the Passover, See, it is before the feast of the Passover because it is a night ahead of the Passover.
before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour was come, that he would depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end. To the supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him. 3. Jesus, knowing that the Father had given all things unto his hand, and that he was come from God, and he went unto God, he riseth from supper, and laid aside his garments, and took a towel, and girded himself. What is next? After that, he poured water into a basin, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded. 6. Then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? And so on. It was instituted during the night of the observance of the Passover. So it must be observed once a year. Annually. We do it annually because it coincides with the Passover of the Jews. Now, how are we going to do it? Are we going to do it basically with material things? What are elements used? What are the elements used? Let us find out. In the book of 1 Corinthians chapter 10, I speak as to wise men, judge ye what I say. He is speaking, of course, to the local church in Corinth, but not to all of them. He speaks to the wise in the church in Corinth. Judge ye what I say. What is that? Let us continue. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? Paul here is speaking of something which is material, or a ritual which is material. He's trying to impress the people, or the wise people in the church in Corinth. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread that we break, is it not the communion of the body of Christ? Why? Let us continue. For we being many are one bread. We being many are one bread. We are the bread. Is there any literal bread? We are the bread ourselves. We are the body of Christ. This is my body. Eat it. That is his pronouncement in the book of Matthew. We are one bread. The church is compared to a body or a bread. Each one of us a part of the bread. So, the bread that we break, is it not the communion of the body of Christ? And the cup that which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? Or, that's the explanation, we being many are one bread and one body. For we are all partakers of that one bread. So, he is speaking of not of a literal bread like what the Catholic priests are doing to you. So, there is no literal elements to be. Ito, kung talagang nagsusuri ka at open yung mind mo, mauunawaan mo talaga na ito ay hindi po literal dapat gawin. Kasi ito ay napakaganda yung ipinapaliwanag ng kapatid na Eli. Sadyang hindi lang matanggap ito ng mga iba kasi ang practice na nila at sampal sa kanila kung tatanggapin nila ito, mga kaibigan. Kasi tama ang kung unawain ng iba ay literal. Pero dapat ang pangunawa mo dito ay spiritual, na hindi po literal. Itong nagtatanong mga kaibigan, siguro isang ministro din ito, isang mangangaral din, at kaya tinatanong niya kung paano ginagawa ito ng MCGI. Kung ano yung ginagamit nila para maganap. Pero napakaganda naman yung sagot ng kapatid na Eli. None. Let us read that. In the book of John, chapter 6, verse 50. Let us read that. 6:50 of John. This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof and not die. Is this coming from the bakery? This is the bread which cometh down from heaven, so that if a man eat it, he will not die. Yes. Now, what is the next verse? Put that.
I am the living bread which came down from heaven. Ayun. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, Yes. which I will give for the life of the world. Let us continue. 54. Whoso eateth my flesh and drinketh my blood hath eternal life, and I will raise him in the last day. For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. Continue. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Now, when the disciples heard this, 660, many therefore of his disciples, when they heard this, said, this is a hard saying. Who can hear it? It is very hard for them to accept that here is Jesus, is their Lord, saying, eat my flesh and drink my blood. It is a hard saying. Who can accept this? What is the explanation of our Lord Jesus Christ? Let us continue on verse 63. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So, His commandments are spiritual. It is not material. To prove that, the Apostle Paul said to the Corinthians, I give unto you what I have received from the Lord the night that he was betrayed. Let us put that. For I have received of the Lord that which I also delivered unto you. That the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. This very same thing I am giving to you, said Paul. It is Paul who writes this epistle. Is Paul a participant of the supper? He was not yet an apostle then. He did not receive any material bread from our Lord Jesus Christ. Agreed? But what he received, he delivers to the Corinthians. So, if it is not a material bread, he is delivering to the Christians also not a material bread. It is the knowledge of the spiritual bread, which is the bread of life. What is the instruction of our Lord Jesus Christ? Let us put Matthew 26 of the book of Matthew. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it and gave it to the disciples and said, take, eat, this is my body. Next. And he took the cup, gave thanks, and gave it to them, saying, drink ye all of it. Hindi kasi pwedeng literal yan eh. Lahat tayo iinom sa isang cup. Halimbawa, isang cup, iinom kayo. Halimbawa, 1,000 tayo, ikaw ang una. Swerte mo. Yung pangalawa, swerte pa rin. Pangatlo, pero pag nakakasampu na, ang baho-baho na nung cup na yun. Can you do it materially? You cannot. But there is one cup wherein we can all share. What is that cup? 10:39 of the book of Mark, it says, and they said unto him, we can. And Jesus said unto them, ye shall indeed drink of the cup that I drink of, and with the baptism that I am baptized withal shall ye be baptized. He's speaking of a certain cup wherein we will all drink of that cup. What is that cup? Is it a literal cup? Is it a golden cup? Is it the very same cup wherein Jesus Christ drank? And he said to the apostles, you drink all of it. What is that cup? Let us read in the biblical interpretation. The book of Matthew 26. And he went a little farther and fell on his face and prayed, saying, oh, my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. What is that cup? If it is possible that this cup of bitterness, passion, this cup of trials, this cup of cruelty among the hands of the Jews, if this cup may pass from me, but nevertheless, thy will be done. So the cup resembles the sufferings that our Lord Jesus Christ will endure. It resembles his passion, his sufferings, and all the bad things that he experienced from the hands of the cruel Jews.
That is the cup. And we must all drink of that cup. As Jesus Christ was persecuted, we will be persecuted also if we are Christians. As Jesus Christ have suffered, we also have to suffer with Him by drinking on the same cup. So it is not a literal cup, but it is a spiritual cup. That is it. Siguro po, tama na yun, kapatid. Mahaba pong usapan yan eh. We have all the resources in the scriptures to prove that it is not a literal cup, neither it is a literal bread. But we do not have the luxury of time. Will that be enough? Thank you very much. Yan po kasi talaga ang mahirap tanggapin itong mga gumagawa ng communion na kung saan ay kumukuha sila ng tinapay. Yung paggawa po nila, mga kaibigan, ay hindi pa rin tama kasi anong kumuha ng Panginoong Jesucristo, kung talagang ginagaya nila yung ginagawa ni Kristo na kumain ng tinapay at saka uminom ng kopa, mali pa rin ang paggawa nila mga kaibigan. Bakit po? Mga defensor, ito, mali pa rin. Bakit? Kasi unang-una, ang mga pare, nagpapakain lang ng tinapay, pero hindi nagpapainom. Pero yung talagang akto na ginawa ni Kristo, pinainom sila, siya hindi na uminom, pinainom sila yung mga alagad at pinakain ng tinapay. Sa isa lang tinapay, hindi marami. Pero ang ginagawa ng mga Katoliko, hindi pinapainom, ngunit yung pare ang umiinom. At ang masaklap pa, si Kristo kumuha ng isang tinapay, tapos pinagpuputol-putol. Ang ginawa ng mga Katoliko, kumuha sila maraming tinapay. At hindi galing sa langit, galing sa PCBS. PCBS yata ang gumagawa nun Marami. Hindi pinagpuputol-putol, kundi marami. At maliliit lang. Mali Mali pa rin tapos sabi nila, nagiging totoo daw. Kaya nagmilagro daw yung ostia nagiging totoong laman daw. At nagiging totoong blood daw yung kopa, mga kaibigan. Pero wala, mali talaga, mali. Bakit? Kasi ba't hindi nila pinainom yung mga kasama nila? Ba't yung pare lang umiinom? Pero ang katwiran po ni Darwin Guediano dyan, kapag kumain ka na daw ng katawan, automatic na daw, uminom ka na rin doon. Kasi ang pagkain daw ng tinapay ay nakainom ka na rin ng kopa. Yun po yung katwiran nila. Parang iisa yon, tinapay at kopa. Ganun pala. Bakit ka umiinom? Bakit ka pa umiinom? Dapat pare-pareho na kayo, tinapay lang. Ganon, mga kaibigan. Dapat pare-pareho. Ito namang mga miyembro, hindi nauunawaan, payag sila ng payag kasi hindi na naman talaga nauunawaan, mga kaibigan. Yun po yung mali po dyan. Alam nyo mga kapatid, dahil po dito, nakakaranas po tayo ng pagkatuligsa, nakakaranas po tayo ng suffering tungkol po sa komunyon na ito. Bakit? Kasi sa atin, hindi natin ito ginagawa literal kasi nauunawaan natin na ito ay spiritual dapat ganapin, no? Kasi si Kristo ang tinapay Actually, tayo pa nga kasali tayo doon sa tinapay kasi tayo ang katawan mga kaibigan. Maliwanag yung sinabi o binasa ng kapatid Nelly sa unang Korinto Kapitulo 10 versikulo 17. Malinaw sabi dito, bagaman tayo'y marami, sabi ni Pablo, ay iisa lamang tinapay. Bahagi tayo dun sa tinapay Iisang katawan, sapagkat tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapay. Tayo kasi yung katawan mga kapatid at mga kababayan. Tayo po yung katawan. Dito, mahirap po ito tanggapin
ng ating mga kasama. Kaya tayo'y nakakaranas ng pagtuligsa, mga kaibigan, kasi ang practice po kasi ng karamihan ay talagang dapat gawin ito na literal. Pero ang pinagtatakahan ko, sana ito mapakinggan ng mga tumutuligsa sa akin. Ipinipilit nila na dapat gawin yung pagkain ng tinapay literal, pag-inom ng kopa. Pinagtatakaan ko lang, bakit hindi nila isinasamang gawing literal yung paghugasan ng paa? Sa Katoliko, ginagawa din yung paghugas ng paa, pero mali pa rin na hindi pa rin literal yon yung paghugas ng paa. Pero itong mga ibang denominasyon at ibang mga born again, pinagtatakaan ko, ginagawa nilang literal yung pagkain sa tinapay, pero yung paghugasan ng paa, nakasama naman po doon at sinabi din ni Kristo na dapat gawin yung maghugasan ng paa. Pero bakit hindi nila kinagawa na literal? Kapag tinanong mo sila, sabi nila, spiritual daw dapat pag-unawa doon. Ba't yung tinapay nililiteral ninyo? Bakit yung paghugasan ng paa ay spiritual? Pareho naman ang sinabi ni Kristo na kailangan dapat gawin, mga kaibigan. Kasi sabi dito sa John chapter 13, sa verse 14, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kasi yan ay pagkatapos ng hapunan yan pagkatapos na nagturo si Kristo tungkol sa tinapay. Pagkatapos na nakapagturo tungkol sa tinapay, na ginagawang literal itong mga ibang denominasyon, sunod na ginawa ni Kristo, kumuha ng tubig o batya na may tubig, tapos hinugasan niya ang paa ng mga alagad. Literal yon ginawa niya. At sa verse 14, kaya sinabi ni Kristo, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Bakit? Sapagkat kayo'y binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Maliwanag pinapagawa pero tanungin mo sa aking mga kasama. Sa aking mga kasama. Kasi tutol sila sa akin dahil hindi ko daw ginagawa. Pero nililiteral nila yung pagkain ng tinapay dahil dapat daw gawin yon. Dahil sinabi daw ni Kristo na gawin ninyo itong pag-aalaala sa akin. Dapat gawin ninyong madalas dapat ninyong gawin. Pero bakit yung paghugasan ng paa? Sinabi din ni Kristo, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Pinapagawa din. Pero sabihin mo, ba't hindi kayo naghuhugasan ng paa? Ang sabi nila, dapat spiritual daw unawain yon. Ba't yung tinapay? Ba't yung tinapay? Literal ginagawa. Ba't yung maghugasan ng paa ay spiritual? Anong pinagkaiba nun? Mga kaibigan, ang mga ginawa ni Kristo na niliteral, ginawa niyang literal, dapat ang pag-unawa doon spiritual. Tulad yung ginawa ni Kristo na nagpagaling ng patay, bumuhay ng mga patay. Ginawa niya yun literal. Pero dapat bang gawin din nating literal yon? Dapat ang paggawa natin doon spiritual. Na yung patay sa espiritu ay bubuhayin natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos sa espiritu. Mabubuhay sila sa espiritu. Sapagkat patay sila sa espiritu. Ganun po pang-unawa sa Biblia. Mga literal na bagay na ginawa ni Kristo, mga literal, pero ang ipinapahiwatig ni Kristo, gawin natin yon spiritual. Yung mga bulag,
ginamot ni Kristo at dumilat ang kanilang mga mata, tayo naman, hindi literal na bulag ay padidilatin natin, pero sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yung bulag sa katotohanan, didilat ang kanilang mata. Sapagkat yun po ang sabi ng Diyos kay Apostol Pablo, na idilat mo ang kanilang mga mata upang mula sa kadiliman ay babalik sa ilaw. Yun po mga kababayan. Kaya tama itong paliwanag ng kapatid na Eli. Pero tulad ng mga Hudyo, matigas na unawain para sa kanila kasi hindi nila kayang iwan yung practice nila gaya ng mga ibang denominasyon ngayon na dahil yun po yung una nilang na practice na itinuro ng mga Iglesia Katolika, sumunod naman sila. Sabi nga nila humiwalay sila sa Katoliko, pero yung mga ginagawa naman ng Katoliko ay ina-adapt, mga kaibigan, ay mahirap talaga. Mahirap para sa kanilang tanggapin yung katotohanan. Mahirap po. Ay ipipilit pa rin. Pero ipipilit ko din mga kaibigan, kung dapat ninyong gawin literal yung pagkain sa tinapay, kailangan gawin din naman ninyo literal maghugasan ng mga paa. Ba't yung mga iba ayaw, hindi ginagawa? Kumakain lang ng tinapay pero hindi naghuhugasan ng paa. Kung literal, yung pagkain ng tinapay dapat pati rin yung paghugasan ng paa. Pero kung spiritual, pang-unawa doon sa paghugasan ng mga paa, kailangan spiritual mo ding unawain yung pagkain sa tinapay sapagkat yan talaga ang katotohanan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Naway nakapulot kayo ng katotohanan dito sa ating pinalabas na video. Binigyan natin ng reaksyon sa video ng ating kapatid na Eli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay huwag po kayong magsawang sumubaybay dito sa ating programa at sana ay mag-subscribe din po kayo mga kaibigan bilang suporta po ninyo sa aking channel, and then para mag-notify sa inyo yung mga iba pang video na gusto ko pong bibigyang reaksyon dito sa ating programang Expose the Truth. Hanggang sa muli po mga kapatid.